A few moments later. May tubig din talaga. Oh. Kagabi lang yan. Hindi, ngayon lang to. Ha? Ngayong umaga lang? Oo. Ah, okay. Actually ko kanina pag-gising, wala pa. Wala pa. Oo, kasi naglalaba ako guys, tapos nagluto na si Harold. Galing oh. Meron talaga siya. So, uncheck natin ulit mamaya pag-uwi mo na. Mamayang gabi. Andun. Hello! Hello! Happy Wednesday! Wow. Say hello guys! Hello guys! Hi guys! Uy! Blue kisses first! Today is June 3! Ayan, time check. Ano oras na? 1:22 p.m. Aray ko! Grabe naman tong batang to. Gusto yung cellphone ko mag-picture-picture. Okay, dyan ka lang. Si Riley guys, tulog pa. Kanina pa yan tulog. Siguro mga 10. Yeah, alauna na oh. Past 1 na eh. Naka-ready na nga yung daddy niya. Oh. Sarap ng tulog niya dito sa sofa. Nakaalis na si Harold guys. So, kaming tatlo na lang ulit ang nandito sa bahay. What happened? Oh. Kaya, ayun guys. Weather namin, medyo malamig kanina pero umaaraw naman. I-check lang natin dito. Wait. 22 degrees. Ay, may possible daw na rain. Feels like 21. Okay. Medyo okay naman ang aming umaga. Maaga akong nagising kanina, mga 7 a.m. Tapos naisipan kong mag-edit. Siguro mga 1 hour. Habang tulog pa silang tatlo. Tapos, si Hailey, nagising bandang mga 8, umiyak kasi minomonitor ko sila sa camera. So, pag may narinig akong iyak, pupunta agad ako dun sa kwarto. Pero si Riley, ang himbing ng tulog. So, nung umiyak si Hailey bandang 8, naghanap ng mami. Sabi niya, mami, kahit katabi niya si Harold dun. So, pinuntahan ko, then humiga ako. Nakatulog ulit siya. Nagising si Hailey bandang mga 9:30 na. Tapos, si Riley bandang mga 9 yata. So, ayun, nagluto si Harold. Ang ulam namin, yung crispy na favorite ni Hailey, which is yung toge. Naglinis si Harold. Nagmap ng floor, yan, naglinis ng kusina, saka ng living room. Ako naman naglaba. Tapos, nag-organize ako ng mga baby clothes ulit doon. Meron akong ipopost sa marketplace yung mga cloth diapers. So, ayun, sinegregate ko. Tapos, nag-asikaso dito sa dalawang bata. Ayan. There you go. And alam nyo ba guys, parang first time to mangyari eh. Nakapag-sleep in or nakapag-sleep through the night si Riley from 9:30 ng gabi hanggang
ano nga, 9, I think 9 a.m. nga siyang nagising eh. Yan. So, ang haba, di ba, ng tulog. So, Hi, guys. 9 12 hours ba yun? Hala. Baka parang 12 hours nga ba yung tinulog ni Riley? More than 8 hours. Ayan, pati ako, nakatulog ng 8 hours, Hi, guys. So, parang nagising na lang ako dahil nga, Hi, guys. magpapa-breastfeed na ako and then nararamdaman ko na ulit na medyo Guys. puno ng milk Hi, guys. yung boobs ko. So, ayun. Sleepy na, no? Afternoon nap na tayo. Later naman si mami magbablog. Let's sleep na. Let's go to bed na. Let's go. Mamaya na lang, guys. One eternity later. Ayan, guys. Isama na lang natin sa vlog si Riley. Kasi nag-iingay-ingay siya sa labas. Say hi, guys! Ang bachingching, aming bachingching. Oh, saan ka nakatingin? Ang bachingching, look at that pata. Look at that braso. Ay, kaching. Gigil. Gigil, pati ang pis niya yan eh. Ito, where's the camera? There's the camera. There's the camera. Bachingching. Bachingching. Putok ang pis niya. Naka-sleeveless na yan si Riley. Oh. Mainit na eh. Oh, papasuot ko na yung mga damit ni Hailey. Ayan, guys. Oh, naka-sleeveless na yung batang yan. Polka dots pa nga eh. Oh. Polka dots pa. Oh, huwag maglulungad kay mami ha. May bib ka na. Huwag maglulungad. Magbablog tayo. Ano. Ayan, si Hailey nasa labas lang dito. Naka-monitor sa akin sa camera, nanonood. Ayan. Ay. Naputol yung vlog natin kanina, guys. Kasi nga, nagmumuryot na si Hailey. And alam nyo ba, ang tagal niyang natulog. Ako, hindi ako makatulog ng talagang deep sleep kasi nga gising pa si Hailey. Tapos itong si Riley, pinapatulog ko. Hiniga ko na nga si Riley sa kama. And nakatulog naman siya kasi nga pinapa-breastfeed ko. Pero si Hailey, gising yan. Pabalik-balik sa kwarto, sa sala. Nag-iPad. Hinayaan ko na siya. Kahit anong takot ko guys sa kanya, ayaw matulog. Pinahihiga ko sa kama at pinapapikit ko na yung mata. Ayaw talaga. Ang dami pang energy. And alam nyo bang kung anong oras nakatulog? Mga alas 5. Nung humiga siya, tas pumikit, ayun na, nakatulog. Kaso, nung ilalagay ko na sa bassinet si Riley, dahil nga katabi ni Hailey, si Riley, and ayokong madaganan ni Hailey to sa kama. Nagising naman na si Riley. Nung pagbaba ko sa kanya, hindi na siya nakabalik ng tulog. Si Riley naman ang gising. So, ang ending, hindi rin talaga kaming tatlo sabay-sabay ang tulog. Natulog si Hailey, nagising naman si Riley. So, kami naman ni Riley ang mulat. And, isang oras lang natulog si Hailey, guys. So, from 5 p.m. to 6 p.m. nagising na siya. Saglit lang akong nakaupo sa salat nanood ng YouTube. Ayan. And nakapag-snacks. Tapos, ito nga, gising. Pero okay naman kasi hindi naman siya nag-iiyak-iyak dahil busog na busog sa gatas ko, guys. And nakapag-store pa ako ng milk ko ulit kanina, guys, sa storage bag. Ayan, mga 210 ml din yung nailagay ko. So, meron akong 3 breast milk na naka-store na doon sa mga bag, guys, sa freezer. So, ayan, parang sana dumami pa yung malagay ko sa freezer na breast milk ko, guys. So, nakakaipon-ipon ako. Kasi direct latch naman talaga si Riley sa akin. And kapag nagpapa-breastfeed ako sa kanya, naka-parallel pumping ako sa kabila. So, yung naiipon na milk, nilalagay ko yun sa container. Tas pag gutom pa si Riley, so yun, wina-warm up ko yung nandun sa container. Remember, mommy is vlogging. Oh, you want dede? You want dede? You want dede? Okay, wait. A few moments later. Grabe, guys. Ilang beses nang naputol yung pag-film ko. Ang chaos dito pag ganitong oras. Pag yung may mga batang muryot. Si Hailey, iyak na naman. Gusto niya ng mainit na dede. Hindi siya makapaghintay na i-warm up yung milk niya dun sa bottle warmer.
ini-explain ko sa kanya kailangan namin maghintay. Pero minsan, hindi minsan madalas iiyakan niya. Gusto niya yung right away mo ibibigay sa kanya yung mga bagay-bagay. Which is, dun ako na i-stress. Madalas din. Kasi nga kahit i-explain ko sa kanya na kailangan maghintay, hindi pa niya masyadong nagigets yun. Pero at least yung concept na kailangan maghintay muna siya, kailangan niya matutunan. Ay, ayan, yung isa umiiyak ulit. Hiniga ako muna eh. Oh, medyo tahimik na kasi nabigay ko na yung dede. Tapos, mas pinili niya yung tablet or yung Amazon niya kaysa sa TV. Sabi ko, sige, patayin ng TV. Ayan, medyo tahimik. Yan ang mga struggles, guys, na solo kapag ganitong nasa work si Harold. Yung 1:30 to 9:30 ng gabi, kaming tatlo lang talaga yan. So, araw-araw, from Monday to Friday, yan ang struggle ko kapag sabay silang nag-iiyak. Yung isa, padededehin ko. Yung isa, nag-iiyak dahil may gustong ipagawa sa akin. So, sinasabi ko kay Hailey, hindi robot si Mami. Dalawa lang ang kamay ko at isa lang ang katawan ko. Like, isa-isa lang yung mga utos ni Hailey sa akin. Kasi ang hirap kapag pinapa-breastfeed ko na si Riley, kailangan nakaupo. Kailangan nakaupo ako, nakatutok sa kanya. Tapos yung isa, pag naglalambing ko ano-anong pinapagawa sa akin, doon din nag-iiyak-iyak si Hailey. So parang, ay, kaya pa ba? Pero kinakaya namin, 'di ba? Ay, si Mama, magto 2 months na sa Pilipinas kasi April 5 siya umuwi. So, sa June 5, 2 months na din akong nagsusolo dito ng walang extra hand sa mga bata. Kaya, ayan ang aming buhay Canada, guys. Ay, kung sa Pilipinas, di ba, ang daming helpers. Dito, wala. Kami lang ni Harold. Kaya, ayun. Tiis-tiis muna. And I know hindi lang naman kami yung ganitong setup sa family. Marami ring dumaan sa ganito na naka-maternity leave yung mga mommies and then yung husband ang nag-work full-time. 'Di ba? Tapos yung schedule nga ni Harold pang afternoon kasi yun yung best schedule sa amin na mag-work din. Ayan. Buti nga hindi na rin siya sa night shift kasi pinakamahirap yun na schedule ni Harold nakakaawa din kaso no choice kami noon nung nag-back to work ako, kailangan niya mag-night shift talaga. Parang mga nasa almost 1 year mahigit din siya nag-night shift nung bumalik ako from maternity leave noon. Kahit nandito pa si Mama, mas pinili niyang mag-night shift kasi nga para at least sa morning may kasama sila Mama dito kahit sa bandang tanghali or hapon na siya natutulog nun kasi sa morning, di ba, nag-aasikaso din, tas nagluluto, yan. And hindi rin siya nakakatulog agad. Kasi, ang hirap talaga matulog sa umaga, guys, kapag ganyan, di ba, iba yung body clock mo. Kaya, ayun, yung mga struggles namin dito. Ay, pero kinakaya naman. Ayan, ilang oras na lang, uuwi na si Harold. 6:38 na ng gabi. Hindi pa ako nakaka-dinner, guys. So, mga 3 hours, andito na si Harold. Kapag natutulog kami sa hapon, guys, mabilis ang oras. Pero kapag hindi ako inantok, tapos, ayan, andito gising yung isa sa kanila, parang nababagalan ako. Yan. Minsan parang nakakabuwang-buwang din na wala kang nakakausap sa ganito paghapon. Kaya, ginagawa ko na lang productive din yung araw ko. Kailangan busy din ako. Yan. Makapag-edit ako, gumawa ng chores, yan, pag naglaba, nagtiklop, yan, tiklop, magtupi, maglagay ng mga damit sa closet, organize ko yung mga damit ng mga bata, makapag-edit ako, or manood ako saglit ng YouTube, or sa kusina, maghugas ng pinggan. Yan, minsan kasi pinaparan namin yung dishwasher. Pero most of the time, hinahandwash naman namin yung mga dishes namin eh. So, ayun, and then maghugas ng bote ng mga bata. Yun pa, matrabaho guys, araw-araw yung ginagawa ko. Yan. So, iniipon ko na muna and then, if may time sa gabi ko gagawin. If natamad ako sa gabi, sa umaga ko, gagawin yung paghuhugas ng bote ng mga bata.
Ayun, yan. Basta yung mga chores, guys, parang yun din yung nakakabawas din ng pagbibigay ng quality time sa mga bata, yung mga chores. Kasi talagang parang kain oras din siya. Sa tingin ko ha. Pero kung siguro may extra help nga ako dito, mas matututukan ko yung mga bata. Ayan. Pero sa ngayon, ganyan muna yung setup namin. Kaya, ayan. And hindi pa kami makalabas talaga nung kaming tatlo lang. Ang hirap, natatakot ako kasi nga kahit stroller ko si Riley. Si Hailey kasi nagtatatakbo na yan eh. Yan. Nag-explore na yan sa labas. Kahit sabihan ko na wag siyang tumakbo or slowly lang kami, hindi mo mapipigilan yan. Once na may makitang park yan or something na mag-interest sa kanya, tatakbo yan. Kagaya nga nung nag-Steveston kami nung Saturday, mas nauuna pa nga sa amin maglakad yan. Kaya ang hirap. Nung pababa din kami doon sa may Fisherman's Wharf, delikado nga kasi yung gilid nun, diba, tubig. Kaya tinutukan ko na din ng bantay yun habang nagbablog din ako. Kaya, ayun. Kahit nung naglalakad din na kami sa may sidewalk, ang daming kotseng dumadaan sa gilid, sa sidewalk nga kami naglalakad, nagkukwentuhan. Si Hailey nauuna pa din sa amin yun, tapos nagtatatakbo din siya. Diba? Ganun na yung struggle sa kanya. Kaya, ayun. Baka ituloy ko na lang bukas yung vlog, guys. Yan. Pahinga na muna at asikasuhin tong mga bata and kakain pa ako ng dinner. Yan, tapos ko naman na yung ibang chores ko na nakapag-upload ako ng vlog ngayon. Recent vlogs na nga yan eh. Kaya, ayan, see you guys tomorrow. Ako mga tatapusin ang aming video. And nag-enjoy kayo sa aming short video, guys. And if you are new to our channel, please consider subscribing. And please hit the notification bell for more updated videos. Please like, share, and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye! Sabi ko pang gagawin, yan ang $5 ko. What's that, Hailey? Happy Meal! Unboxing! Bago. Imposible namang iwan mo si Riley dito. Imposible, kita ko pa rin yan si Riley kahit magtago kami ni Hailey. Aba, bago. Hailey, FIFA World Cup Happy Meal. What's the toy? Squishy. Where's the toy? Here. Let's do your unboxing. There you go. Squishy. Squishy Malos. Open mo nga kay Hailey. Quiet. Wait, just Mommy. Oh, thank you, Daddy. Thank you, pagkatapos Mommy. niya mag-ano. Wow, show them. What's that? Squeeze, sabi niya. Squishy. Ay, yung isahan. Parehas ba? Tingnan mo nga isa. Sweet. Check mo isa. May isa pa. Dito ito eh. Bakit natanggal? Ha? Wow. Bakit yung sa akin large salted caramel cloud iced coffee? Yan lang sabi na eh. $3.79. Ano yung babae, lalaki kausap ko, biglang sumingit yung babae, baka yung manager. O yung isa pa ha. Tingnan mo kung parehas ng Squishmallows. There's one more, Ano Hailey. that one? That's for Mom and Daddy. Ay, same? Ay, same! Collectibles na naman to, guys. So, dahil nga ang Vancouver ang host city ng Tita. Same! Bebenta na naman ni Mami yan. Ang dami palang ikukulik, Hailey. Ano ba yan? Please. Ito yung no onions na pickles. Okay, laging order ko. Cheeseburger na no onions, no pickles. Same. Also, Riley for Riley and Hailey. Wow! Ay, Uy, give it back. Binigay niya kay Riley. Uy, careful. Riley is sleeping na. Riley is sleeping na. Riley is sleeping. Galing ah. Very good naman yung bebeng yan. Riley is sleeping na. So, let's eat. Asan na yung aking kape? bukas ako. Katago mo na yan. Tago mo na yung yogurt. Tago mo na din yung chocolate milk. Ito ang aking order. Large salted caramel cloud iced coffee. Pero iba yung pinapa-order ko kay Harold.
Na-stress ko daw ang cashier, guys. Kasi may specific akong pinapa-order kay Harold, which is ang pinapa-order ko sa kanya na nakita ko sa Instagram na masarap daw. Nasaan na yun? Ito. Large iced vanilla coffee na may 1 shot espresso, cold foam na extra caramel drizzle. Yun, kaso hindi nagawa. Wala din silang caramel. Wala silang caramel drizzle? Eat na hili. Ito yung walang ano, oh. This one yung price mo na no salt. Tago na. Oh, that's for mommy. Fufu. Yeah, cool. Day, day. Oh, this one, ayan, oh. Day, 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 day. 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 Ito. No, day. Saka bago na, guys, yung ano nila, oh. Cup nila. Day. CP cup. CP cup na siya. Day. CP cup. Kailangan ko mang haluin. Parang kailangan haluin. No. Tigil-tigilan mo na mag-Instagram. Kung ano nakikita ko. Yung ano-ano nakikita kong drinks na viral. Share, mommy. Babakla. Share, mommy. Thank you. No. Ang late naman. Talaga yun kasi nilagyan mo espresso siya. Wala akong espresso, diba? No. Meron. Kalak ba niyo pinalagay? Ito. Eat na, Heli. Hindi ka makakatulog yun. Ano ba bukas? Thursday pa lang, no? Friday naman yung doctor's appointment. Ano? It's not spicy. FIFA World Cup Happy Meal. Dami na naman barang mga magkukulik ng squishy. I want sweet.